Vamos rapido! Habulin daw lang yon! Kailangan na nating makatakas dito, Ginoong Ibarra. May naisip akong paraan. Magpalit tayo ng damit. Bakit naman? Para pag nakita nila ako, iisipin nilang ako si Crisostomo Ibarra. Baka ikaw naman ang mapahamak. Wala na akong ibang maisip na paraan. Nauubos na ang ating oras. Habulin ang dalawang yon! Bilisan na natin, Ginoong Ibarra. Itulak na natin. Bakay ka na, Ginoong Ibarra, at magtago sa ilalim nitong palak. Basta Elias, mag-iingat ka. Ako nang bahala sa sarili ko, Ginoong Ibarra. Basta kahit anong mangyari, huwag kang lalabas sa pinagtataguan mo. Ayun, sige nung Ibarra. Sumakay ng baka. Tara! Akala mo siguro hindi kami asentados. Ang bagal naman ng vapor na ito. Mga pets, tingin nyo kung ano-ano ang ginagawa. Sinisira nila ang araw ko. Kapitan, bakit napakabagal naman ang takbo ng vapor na ito? Hindi ba pwedeng bilisan ang pagtakbo ng makina? Sapagkat sasagad tayo sa palayan, Senyora. Ay nako, ang Ilog Pasig ay masyadong paliko-liko. Dapat ituwid ito. Dahil dito, mabagal na pag-usad ng bakor. Tama. Dapat hanapan nila ng paraan para palalimin ang ilog ng Pasig. Para naman bumilis ang usad ng sasakyang pandagat. Ngunit hindi ibig sabihin na wala kayo sa katwiran. Dahil ang problema ay nasa lawa. Dahil walang maayos na lawa rito sa Pilipinas. Madali lamang yan.
Alam kong ako lang ang nakakaisip nito. Dapat itong simulan sa paghuhukay ng isang tuwid na kanal hanggang sa labasan ng Maynila na magsisilbing ilog at ang lupang makukuha dito ay itatambak sa luma. O di ba? Simple lang. Isang planong Yankee ang iyong naisip. Ipagpamanin ninyo, Senyor Simon, ngunit hindi ako sumasang-ayon. Tila ba'y masyadong magastos at mapaminsalang inyong panukala. Idi sumira kung kinakailangan. At saan naman kukunin ng mga salaping ibubayad sa mga manggagawa? Pagtrabahuin ang mga bilanggo at hindi sila babayaran. Kung kukulangin ay pagawain natin ang taong bayan, mga bata, matatanda at kabataan. Ngunit, Senyor Simon, ang panukalang yun ay maaaring magdulot ng kaguluhan. Huwag na kayong tumutol doon, kustodyo. Sa ganyang paraan lamang maisakatuparan ang mahalagang proyekto ng walang gastos. Tinungo ni Simon ang ibaba ng kubyerta. Naroon ang dalawang estudyante na sina Basilio na nag-aaral ng medisina na mahusay sa paggagamot at isang katatapos pa lamang sa Ateneo, isang makata na si Isagani at si Kapitan Basilio. Dumating si Simon. Sayang daw at di nakita ni Simon ang mga dinaanan ng vapor. Isinalaysay ng kapitan ang alamat ng malapad na bato. Ito raw ay banal sa mga katutubon una bilang tahanan ng mga espiritu. Alamat na iyan, mayroon pang iba. Tulad ng alamat ni Doña Jeronima. Di ba, Padre Camura? Maari mo bang ilahad dito sa amin? Huwag na. Alam na yan ng buong mundo. Paumanhin, pero hindi po namin alam ang alamat na iyan. Sige na nga. At nagsimula itong magkwento. May magkasintahan daw sa Espanya. Naging arsobispo sa Maynila ang lalaki at nagbabalat kayo ang babae. Hinihiling sa arsobispo na sundin nito ang pangako na magpakasal sila, ngunit iba ang naisip ng arsobispo at itinira ang babae sa isang yungib na malapit sa ilog Pasig. Isang magalang alamat. Gagawa ko ng artikulo tungkol diyan. Sa iyong palagay, Padre Salve, hindi na mainam ay ilagay sa isang beaterio tulad ni Santa Clara dahil hindi isang asal maginoo ang pagbibigay ng isang kuweba upang matirahan ng isang taong binigo natin ng pag-asa. Hindi ko maaaring usgahan ng inasal ng arsobispo. Ngunit kayo na panrelihiyong gobernador ng simbahan ng isang tumatayo sa lugar ng arsobispo, ano ang maaari yung ginawa kung nangyari sa inyo yon? Huwag nating kalimutan ang himala ni San Nicolas na nakaligtas sa isang insik sa pagkamatay ng buhayang naging bato ng dasalan ng insik ang santo. Nagtawanan ang iba at si Simon ay namumutla at walang kibo. Ipinalagay ng kapitan na si Simon ay nahilo dahil sa paglalakbay. Pagpasensyahan mo lang dahil kung palabayin mo sila sa korte ay malaki ang magastos mo. Isipin mo na lang na natalo sa sugal ang 3 piso o kaya ay nahulog sa tubig at nalulun ng buhaya. Mga anak, bakit hindi nangyayari? Yang mga praile yan, nais nila akong pambayarin ng 50 piso bawat taon, ibis na 30 piso. Pasensya ka ba? Isipin mo na dumating ang mga kamag-anak ng mga buhaya. Ngunit paano na ako makakapag-aral sa Maynila? Hayaan mo, sa susunod makakapag-aral ka na sa Maynila, kagaya ng ibang kababaihan. Hindi maaari, kailangan mong gumawa ng paraan. Anak, gaya ng magpasensya ka hanggat kaya mo, huwag kang sumuko ng basta-basta. Pero itay, kukunin nila ang lahat ng meron tayo kapag hindi ako nakapagbayad. Ano ang balak mong gawin? Magre-rebelde ako, hindi ako magbabayad ng kahit 1 sentimo. Anak, magulit ka. Sa tingin ko, Holly, isang lamo na lang ang inyong bahay sa 20,000 piso at bayaran mo na lang ito kapag nanalo ka sa kaso. Ngunit hindi ko po ito maaaring gawin. Ito naman po ang natitirang pag-aari namin. Nabalitaan ko ang iyong sinapit. Kapautangin kita, ngunit sa isang kondisyon. Tatanggapin ko po kahit ano para lang kay Itay. Maninilbihan ka bilang katulong ko. Po, sige po. Mapayag na po ako. Magaling! Bukas na umaga ay magsimula ka na. Maliwanag? Opo. Maraming salamat po. Dapat kong siguraduhin walang sumusunod sa akin para na rin sa aking kaligtasan. Sinamantala ko na ang pagkakataon na dalawin ka rito, aking inay. Dahil bukas ay patungo ako sa bahay nila Kabisang Tales. Inay, ako'y nangungulila sa inyo ni Crispin. 13 taon na ang nakakaraan. Salamat
na lamang at may mabuting Ginoo ang tumutulong sa akin. Katulad ng Ginoong tumulong na kayo'y bigyan ng maayos na libing. Salamat rin ni Kapitan Tiago na napag-aaral sa akin. Dapat na kitang patayin. Ngunit gaya ko rin ay may dapat kang ipagtuos sa lipunan. Ikaw at ako ay uhaw sa katarungan. Dapat tayong magtulungan. Ako, si Crisostomo Ibarra, nagbabalik upang ibagsak ang pamahalaang marumi. Marumi pa sa dumanak na dugo. Ngunit senyor, ilang taon na lang ako'y magiging sertipikadong doktor na at ang hiling lang namin ni Isagani ay matupad rin ang pangarap ng aking mga kababayan kagaya ng pagtaguyod ng Akademya ng Wikang Kastila. Nagbibiro ata kayo. Ang Kastila ay kailanman ay hindi magiging wikang pangkalahatan sa bayan ito. Kayo'y nakakalimot na habang ang isang bayan ay may sariling wika, napananatili rin nito ang kanyang paglaya. Ang wika ay isang pag-iisip ng bayan. Pag-isipan mong mabuti, ako'y aalis na sapagkat may piging pa akong pupuntahan. Tuloy po kayo. Kabisang Tales, narito ako upang magbenta ng mga alahas. Pasensya ka na, ngunit wala akong pera. Ayos lang, nais ko lamang ipakita ang aking revolver. Napakagandang pintas. Saan galing ito? Sa anak ko po iyan. Ah, ganun ba? Ipagpapalit ko ang kahit anong brilyanteng magustuhan mo kapalit ng pintas na ito. Hindi pwede, senyor. Sa anak ko po iyan. Muna po ako Kabisang Tales. Masyadong madilim na po, senyor. Dito ka na lang magpalipas ng gabi. Kailangan ko makagandi sa mga praile. Tika, parang may kulang. Asan ang revolver ko? Ano ito? Sulat galing kay Tales? At ito ang pintas kapalit ng revolver. Mga kasama, malapit na natin may pasa ang ating galingan sa pamalaan. Kailangan natin maganda sa anumang maaaring mangyari. Tama ka, hindi dapat mawala na parangula ang ating pangarap para sa paaralan ng Wikang Kastila. Naniniwala akong may karapatan kayo sa mas mataas na edukasyon. Huwag tayong masyadong magsiwala. Baka sa uli, matulad tayo kay Crisostomo Ibarra, puro pangarap lang at naghihintay sa wala. Hindi ito laro, ito ay kinabukasan ng ating bayan. Huwag tayong mag-away-away. Salit, magkaisa tayo. Bukas ay pupunta ako sa bayan ni Ginoong Pasta upang humingi ng tulong. Si Don Custodio D. Salazar y Sanchez de Monterredondo ay kilalang tanyag sa bahagi ng lipunan sa Maynila at tinaguriang Buena Tinta.
Siya ay nakapag-asawa ng isang mayaman at sa pamamagitan ng yaman ng kanyang asawa ay nakapagnegosyo siya kahit kulang sa kaalaman. Sa tungkulin kanyang hinahawakan, siya ay pinupuri dahil siya ay masipag. Nang bumalik sa Espanya ay walang pumapansin sa kanya dahil sa kakulangan sa pinag-aralan, kaya wala pang isang taon ay nagbalik na siya sa Pilipinas at nagmamagaling sa mga Pilipino. Siya ay naniniwalang may ipinanganak upang mag-utos at ang iba'y sumunod. Ang mga Pilipino pinanganak upang maging utusan kaya't kailangan pagsabihan lagi ng mga ito'y sa gayon lamang ukol. Kaibigan, alam mo bang binayaran ako ng malaking paboya ng mga Pranses? Napakaayos ng pagkakapastil ko ng poster. Kiko, kung 6 na piso ang binibigay sa iyo dahil sa gawa mo, magkano kaya ang ibibigay sa mga praile? Sa mga parayle, Dahil dapat mong malaman na ang lahat ng mga lahok dito ay naipon sa pamamagitan ng mga kumbento. Nakita mo, Kiko? Kalahati ng taong niya ay pumunta rito dahil sinabi ng mga praile na huwag pumarito. Isa yung anyo ng demonstrasyon. sa palagay mo ba kaibigan ay mawawalan ako ng anak buhay? Marahil, Kiko, marahil unti-unting nawawala ang pera. Ang palatanda ay isang putok. Huwag kayong mag-alala. Mismong general ang nagutos nito. Pero huwag niyong ipagsabi, aangat kayo kung inyong sundin ang utos ko. Kawawang bayan. Ha! Ano naman sa akin? Isagani. Kumusta ang may sakit? Napakahinga ng puso at pulso. Ang gana sa pagkain na lubos na nawala. Nagkalat sa buong katawan ang lason. Gaya ng Pilipinas. Kagabi. Basilio, makinig kang mabuti. Napansin kong hindi mo binuksan ang aking ipanadala. Wala kang pakialam sa sarili mong bayan. Pero senyor, Inutil! Sasabog ang revolusyon sa loob ng isang oras sa hudyat ko. Mamili ka, kamatayan o iyong kinabukasan. kamatayan. Kinabukas. Sa piling ng gobyerno o sa piling namin. Sa mga sumisiil o sa iyong bayan. Si Joaquin po yun. Magpasya ka, Basilio. Isagani. Di na namin ito Nabalitaan kung marami kayong kaaway. Alipin, magpakailanman, ang bayang ito ay sabi sa akin ni Tiago. Dala nga lang tiya mo, hindi siya makapamuhay ng walang alipin. Magkakaroon ng labanan pero magwawin kami. At kung wala kayong mapapala, Makinig ka, Paulita. Alam mo kung gano'n kita kamahal at gano'n kita sinusinta. Pero kung wala tayong mapapala at mangangarap ako na muling masilayan ang iyong titig at mamamatay ako masaya dahil nakatanggap ako ng pagmamalaki na galing sa iyo. Paulita, halika na, tumuwi na tayo. Baka ikaw ay sipunin. Kailangan kong maging matapang. Kailangan kong tulungan ang aking minamahal na si Basilio dahil ako lang ang kanyang inaasahan. Pirma ng bali. Kung nga tayo magpapumputahan si Padre Camon. Halika na! Huwag, hindi na po tutuloy. halika na, halika na. Parang awal yun na hindi na po tutuloy. O siya, bumalik na lang tayo kung ayaw mo talaga. Hayaan na lang natin mamatay si Basilio.
Senyor Simon, alam kong tumanggi ako noon. Tumali ako roon. Ngayon, aramasan niyo aking kamay at handa akong sasanib sa inyo. Salamat, binata. Dumating ka upang alisin ang aking pag-anilangan. Senyor, ito ba isang dinamita? Higit pa sa dinamita. Ito ang dakilang katwiran ng mga mahihina. Lakas laban sa lakas. Karahasan laban sa karahasan. Mamayang gabi magkakaroon ng salo-salo. Ilagay mo ito sa gitna ng pigi. Sa pamamagitan nito, lahat sila ay masasawi. Nandito na ang bagong kasal. Nandito na ang Kapitan General. Pakibigay sa bagong kasal. Mrs. Tomo Ibarra? Sino yan? Isang masamang biro. Pinirman ba naman ang papel na pangalan ng isang Filibusterilyo na may 10 taon ng patay? Isang masamang biro na nagdudulot ng malaking kaguluhan. Padre Salve, ano nangyari sa inyo? Sa kanya galing ang sulat na yan. Siguro naman hindi ito nangangahulugan ng kamatayan natin ngayong gabi. Namatay ang ilaw. Pwede bang pakitaas na ulit sa Padre Camora? Magnanakaw! Magnanakaw! Kunin niyo ang revolver! Gani? Anong ginagawa mo rito? Halika sa gani, lumayo sa bahay na yan. Walang alam sa Diyos, lumayo na tayo. Bakit ako lalayo? Pag may-ari na siyang ibabukas. Kamatayan ba ang gusto mo? Isagani, pakinggan mo ako. Delikado ang bahay na yan. Dahil sa isang kapangasan, mamamatay ang lahat ng buho niyan. Sa buho? Oo, Isagani. Halika, ipapaliwanag ko ang lahat. Nakita mo ang puting ilaw na yun? Ilaw yun ang kamatayan. Ng parang kinargahan ng dinamita. Sasabog at walang nakakaligtas ni isa. Hindi! Gusto kong maiwan dito. Gusto ko siyang makita o masilayan sa huling pagkakataon. Masusunod ang nakatakda. Senyor! Ano ang iyong ginagawa? Ano ang iyong ininom? Justisya lamang ang aking hinihiling. Nais ko lamang gantihan ang mga tao ng ang api sa kapwa ko Pilipino. Mali ka, senyor, sapagkat ang paghihiganti ay nagdudulot lamang ng isang malaking kasalanan. Pagbigyan nawa ng Diyos ang nagligaw sa iyo ng landas. Itago nawa ito ng kalikasan sa nilaliman kasama ng mga perlas at kurali. She was a fairy.